Hindi to flex more of wag gayahin. Okay? So, last year, nagkaroon ako ng GAS or yung tinatawag na Gear Acquisition Syndrome. Bakit? Palibasa kasi meron akong pera and marami akong gustong bilhin. Now, maalam naman akong mag-manage ng pera at wala akong pinabayaan bayarin at never ko rin kinailangang umutang. Pero yung main reason talaga para sa gas ko ay dahil nag-experiment ako. Nag-explore ako ng mga possibilities para mag-switch sa career na gusto ko, and that is filmmaking. Hindi pa ako decided sa specific na ipapursue ko, pero ngayon nakamata ako primarily sa documentary at indie short films, tapos secondary naman sa commercial at music videos. Based sa extensive research ko ay kakailanganin ko ng maraming iba't ibang skills, lalo na't nagsisimula pa lang ako at hindi ako galing sa isang film school, so wala pa rin akong connections. Pero alam ko na para sa career na ito ay kailangan may alam ako or at least naintindihan ko ang trabaho ng mga directors, producers, screenwriters, hosts or talents, lights, sound, camera, at marami pang iba. So para sa specific video nito, I explain ko yung mga alam ko so far pagdating sa mga camera setup. Kasi ito yung naging main target ng gas ko last year, kaya let's go! So dito sa harap natin ay makikita natin yung mga camera na available sa akin so far. Mula dito sa phone hanggang sa mirrorless camera, bawat isa sa kanila ay may specific use case na kung saan ay sila yung magiging first choice ko pagdating sa isang shoot. Una ay sa mirrorless camera. Siya yung pipiliin ko kapag gusto ko na sobrang high quality na kuha, tapos kailangan ko ng versatility or choices sa mga lens para pwede ako maging creative. Maraming uses para sa kanya pero mas pipiliin ko siya kapag medyo controlled yung environment at hindi ganun kalaking risk na mawala or madamage siya. Tas, hindi ko naman siya pipiliin kapag, well, yun nga, may risk na mawala or madamage siya, lalo na kung nasa labas. Less inclined din ako na piliin siya kapag magiging issue sa ibang tao na may professional camera akong dala or magiging hassle yung pagdadala ng accessories niya na kailangan ko. Kung kailangan ko naman ng less hassle at sobrang bilis na pag-setup, tas madali ko lang siyang bibit-bit even though mas mababa yung image quality, ay pipiliin ko itong mga action cams. Para sa akin ay medyo i-group ko itong dalawa na ito bilang action cams even though magkaiba yung specific use cases nila. Una, itong Osmo Pocket 3 ay siya yung pipiliin ko kapag chill and light lang na vlogs ang plano ko with minimal accessories. Meron din siyang built-in na gimbal na nakakatulong mag-stabilize ng mga kuha ko. Tapos hindi ko naman siya pipiliin kapag feel ko pwedeng masira yung camera na gagamitin ko kasi mas fragile siya compared sa typical na action camera. Hindi ko rin siya dadalhin kapag kailangan ko ng mga action scenes like extreme sports or POV scenes kasi hindi suitable yung gimbal kapag sobrang daming vibrations na yung nilalabanan niya. Kailangan na ng tinatawag na electronic image stabilization nun, tas gagamit ka na rin ng special na program para lang doon. Ito naman DJI Osmo Action 4 ay siya yung pipiliin ko kapag puro POV shots at puro action and super slow-mo scenes yung gusto kong kunin. Mas madali ko kasing na-stabilize yung footage na may sobrang lalang vibrations compared sa Pocket 3. Tapos since maliit at magaan siya, ay pwede ko rin siya ilagay kahit saan, kahit sa mga sobrang sikip na mga sulok na hindi kasya yung mga mas malalaking camera tulad ng mirrorless cam. Tapos hindi ko naman siya pipiliin kapag hindi ganun ka-specialize yung paggagamitan ko. Medyo may pagka-niche kasi siya para sa akin, pero useful pa rin siya kapag hindi ko feel na i-risk yung iba kong camera tulad ng mirrorless or yung Pocket 3 ko. Technically, kung meron man ako ay kasama din dapat dito yung mga 360 degree na camera, pero wala pa ako nun so far. Siguro sa future. Pero kapag meron ako ay same lang naman yung paggagamitin niya nitong Action 4 para sa akin. Ang pinagkaiba lang ay yung 360-degree features niya na pwedeng hindi ko na kailangan pang mag-alala sa framing at ilagay ko na siya kung saan, tas G na ako agad na mag-shoot. Now, next up naman ay isa na namang camera para sa isang highly specific use case. Ito ang DJI Mini 4K. Siya yung pipiliin ko kapag kailangan kong kumuha ng mga out-of-reach shots like yung mga top view or bird's eye view ng subject. Yun lang talaga. Tas hindi ko naman siya pipiliin kapag, or
rather most of the time ay hindi ko siya pipiliin kasi marami siya actually na downsides. Tandaan nyo na may regulation sa pagpapalipad ng mga drone or mga tinatawag na remotely piloted aircraft system ng Civil Aviation Authority of the Philippines. Tsaka masyado siyang invasive sa privacy at property ng mga tao. Tapos kapag nasira siya ay mahal palitan ng parts or yung buong drone. Kung gusto mo ng magandang quality ay mapapamahal ka talaga. Tapos saglit lang yung flight time mo. Kadalasan mga 15 to 25 minutes lang. Kung gusto mo ng mas matagal ay either bibili ka ng extra batteries or bibili ka ng mas mahal na drone. At marami pang iba. Maraming gumagamit ng drone ang magaganda nga yung mga shots na nakukuha nila kasi normally hindi mo makikita yung mga ganong angle unless na lang kung mga 15 meters yung haba ng kamay mo. And ang na-realize ko kasi ay, especially sa mga travel vlogs, maganda nga yung mga drone shots pero para ma-establish yung overall view ng lugar. Pero ang mas gustong makita ng mga tao sa videos ay kung ano yung makikita nila mismo kapag sila na yung pumunta roon. Ay kadalasan, ang mga bagay na kukunan mo ng footage na magiging interesting sa mga tao ay yung mga bagay na maabot ng kamay mo. And yun yung napakaraming rason kung bakit sobrang baba ng priority ng drones para sa akin. Alas na lang kung may mga tao na madalas mag-request sa akin specifically ng drone shots ay saka lang ako mag-i-invest sa mga drones. For now, kontento na ako sa kung ano man ang meron ako ngayon. And yung last camera natin ngayon ay yung all reliable ay itong phone. Ito actually yung camera na pinaka-accessible sa ating lahat. Kasi halos lahat sa atin ay meron or merong pwedeng hiraman ng phone na may camera. Well, of course, hindi kasing ganda yung image quality nito compared sa mga dedicated cameras. At the end of the day, ay mas maganda pa rin na meron kang nakuhang footage kaysa sa wala. A bad footage is better than no footage at all kasi nga maraming filmmakers or camera operators na nagsasabi na the best camera is the one that you have with you. Mapa-cinema or mirrorless pa yan, mapa-action cam pa yan, mapa-drone pa yan, or mapa-phone man yan. Kung anong camera yung dala mo at the moment na gusto mong i-record, ay yun dapat ang gamitin mo. Besides, at least para sa akin ay pagdating sa filmmaking ay mas mababa actually ang importance ng camera compared sa number 1, story, number 2, audio, number 3, lighting, at pang number 4 lang actually yung camera kasi depende siya sa number 3 which is lighting. Kasi kahit anong camera, kahit cheap or luma pa yan, ay kapag maganda yung lighting ng subject mo, ay maganda yung kalalabasan ng footage mo. Pero kung pangit naman yung lighting, ay kahit na mamahaling cinema camera pa yung gamit mo, ay magmumukhang cheap at pangit pa rin yung footage mo. Kaya mas importante ang lighting. And above that, ay mas importante ang audio. Kasi kung hindi malinaw or maiintindihan ng audience mo yung mga naririnig nila, ay hindi na nila papansinin yung mga napakagandang cinematic shots mo na pinag-effortan mo at lilipat na sila sa ibang video or film agad. And even above ng lahat ng iyon ay yung story, na kung saan lahat ng bagay na meron ka ay dapat dinededicate mo sa pag-deliver ng story. Kasi yung story ang mag-hook sa audience mo at sila magpapa-stay sa audience mo. Kasi kung pinanood naman ng audience mo yung film mo, ay hindi mo naman ibibigay sa kanila yung camera mo, di ba? Kundi ang best na may ibibigay mo sa kanila ay isang magandang story. At yan yung natutunan ko sa mga pag-experiment ko. Maaaring na-motivate nga ako ng gas ko para mag-explore, pero sa dulo ng lahat ay nag-arrive pa rin naman ako sa realization na lahat ng bagay na pwede ko pang bilhin ay hindi nagmamatter kung hindi ko sila magagamit para magawa ang aking mga istorya. At kung ano man ang meron ako ngayon ay more than enough na ito para sa mga ginagawa ko ngayon. At saka na lang ulit ako mag-upgrade kapag kailangan ko na sa career na gusto ko. Hanggang na lang muna. Hanggang sa muli. See you sa December.